we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Register Anywhere program sa Comelec Davao nga gipahigayon sa 3rd District sa Davao City. Gidagsa sa mga aplikante. Karong International Women's Day. Kontribusyon sa kababayan sa kalambuan sa nasod sa matang sa ekonomiya, politika ug ginayahan atong sayron sa GMA Regional TV interview. Daw imahe sa usa ka tawo nga kalit misugat sa usa ka rider sa Cagayan de Oro City, dayon nawala, nakuhaan og video. Og giingong alimpulos nga anaa sulod sa eskwelahan sa Pikit, Cotabato, nahulikam. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay 5-A Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Human ang kontrobersyal nga issue sa pagpamaligya og bugas sa ubos nga presyo sa National Food Authority. Lakip sa gimbestigahan karon ang mga bugas nga gipamaligya nga gikan sa NFA Zamboanga o mga bodega sa NFA Zamboanga. Sumala sa Ombudsman, gawa sa kapin usa ka gatos nga mga opisyal nga giimbestigahan nga nalambigit sa pagpamaligya kuno ug ubos nga presyo sa bugas. Paimbestigahan sab ang mga warehouse sa NFA sa Nueva Ecija, Cebu, Bohol, Antique, Jolo ug Zamboanga. Kung asa gikan matud pa ang mga bugas nga gipamaligya sa National Food Authority sa ubos nga presyo. Kinuman madiskubre nga nasa 150,000 bags ang gipamaligya sa NFA nga dapat ana lang sa 75,000 bags. Sumala pa, ana akuno sa 107 million pesos ang nalugi sa gobyerno. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa NFA Zamboanga, human kini malambigit sa issue, apan wala kini miatubang sa kamera. Sumala nila, dili una sila maghatag og pahayag hangtod wala na human ang investigasyon kanila sa Ombudsman. Metro Pacific Water ang 95% shareholder sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI. Nagpadayag nga ilag yun tinud-on ang pagputol sa supply sa tubig sa Cagayan de Oro City kung dili magkasinabot sa Cagayan de Oro City Water District atol kini sa Special Committee hearing sa City Council. Ani ang report. Come March 31, if the Water District has not settled their obligations by then, their financial obligations, we will have to explore all our legal options that are given to us by the contract and by law. Part of that, of course, unfortunately, one of our options is to disconnect the supplier, Mr. Chairman. Kini ang giluwatang pahayag ni Attorney Robert Rodrigo, ang legal counsel sa Metro Pacific Water atol sa nitabong Special Committee hearing sa Cagayan de Oro City Council kalabot sa problema sa COBI o COWD. Ang Metro Pacific Water ang 95% shareholder sa Cagayan de Oro City Bulk Water Supplier Incorporated kon COBI. Samtang 5% shareholder ang COWD sa mong incorporation. Sa mong joint venture contract, si Metropac ang developer ug financier sa tanang upgrades nga kinahanglan sa mga linya sa tubig. Samtang si COWD ang magsilbing distributor sa tubig sa mga consumers o collector sub sa kita. Matod ni Rodrigo, dakong lugi na ang nasinati sa Metropac tungod sa kalangan, ingon man kulang nga pagbayad sa COWD, pinasikad silang joint venture contract niadtong tuig 2017. Apan alang sa COWD, wala kuno sila'y nalapas sa probisyon sa ilang kontrata, sanglit misubay ragyapon sila sa 16 pesos and 60 centavos nga ilang nasabutan. And in fact, in 2021 and in 2022, because of the pandemic, for the first time, the Water District incurred a net loss
32 million in 2021 and 32 million in 2022 because of the result of the pandemic. The reason why we asked COBE not to implement any increase. Nakasabot ko no ang Metropac sa gipunting sa COWD nga force majeure niadtong panahon sa pandemya. There is a pandemic, which we understood completely, that they had difficulty at the time collecting from the customers. And what we did during that time, we deferred collecting any amount. Sa diskusyon, naklaro sab nga nagsilbing middleman si COBE sa pagsupply og tubig sa Dakbayan, sanglit sa Rio Verde Consortium Incorporated. Kinsa local-based supplier gyapon sila gakuha og tubig. Sumala sa COWD kung ugaling putlon gyud sa COBE ang supply sa tubig sa syudad karong Marso 31. That is why we are already trying to prepare our system, coming up with a recommendation with the board for emergency purchase and the immediate lugar no nga maka purchase ta and maka deliver the same volume is kang Rio Verde naman yun. We are ready to supply directly. Mulay kami brand yung pipes sa mga households. Aron limpyo gyud, ready to drink nga tubig ang inyong madawat. Nakatakda sab nga makipagpulong sa mga karaan o kasamtangang board of directors sa COWD o mga kadagkuan sa Metropac ang konseho. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gidagsa ang satellite registration sa Comelec Davao nga gipaygayon sa 3rd District sa Davao City karong adlaw. Kini man gawas sa mga taga 3rd District sa Davao City. Gidagsa sab kini sa mga taga laing distrito pinaagi sa Register Anywhere program sa ahensya. Ani ang report ni Argil Relator. Karong layo-layo pa ang deadline sa voter registration na matikdan matud pa sa Comelec Davao nga dili pa ing anak kadaghan ang mga nagaadto sa ilang mismong buhatan aron magparehistro. Busa, ginadala nila ang ilang voter registration sa mga distrito. Sa 3rd District sa Davao City, gisugdan adlong Biyernes ang duha ka adlaw nga satellite registration sa usa ka mall sa Barangay Santo Niño. Sa office kasi sobrang baba ng turnout namin. But pag nagsasatellite kami, every time magsasatellite kami, abot kami ng 500, 700. So malayo talaga yung difference pag lumalabas kami ng office. Lakip sa mipahimulos ni ini ang magtiayong sa Mulde nga taga 3rd District og nagpa-transfer og registration gikan sa Manila. Itong niagi magparehistro ta mi kaso lang nagalanganin man gud mi sa panahon pod kay bag-o pa man pod mi nag-transfer diya good. Dali ra ang mas pabor kay dali ra na naka adto dito nakaduol. Apan doon na say nagparehistro gikan sa 1st District sama na lang ni Calvin nga new registrant sa Barangay Bago Galiera. Kini subay sa Register Anywhere program sa Comelec nga bisan asa ka nga lugar nagpuyo, pwede na ka makaasikaso sa imong registration. Very convenient kasi especially for me na working as virtual assistant, working sa gabi. So hindi mo na kailangan mag-travel talaga ng ganun kalayo since pwedeng, yun nga, since malapit lang. Hangtod sa September 30 pa ang voter registration. Busa ang Comelec, nanawagan nga karon pa lang magparehistro na. Labi na nga doon na sila yung magpatuman nga programa. Sama na lang sa satellite registration ug ang Register Anywhere program. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga residente sa pipila ka lugar sa Wao, Lanao del Sur nagpahigayon og rally aron babagan ang proposed Parliament Bill 271 o ang pagbahin sa munisipyo sa Wao. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Napuno ang Wao Municipal Grounds sa naglaiyang sektor aron ipadayag ilang pagsupak sa proposed Parliament Bill No. 271. Tumong sa Parliament Bill 271 nga tungaon ang munisipyo sa Wao aron makamugna og laing munisipyo nga tawagong Municipality of Pilintangan. Din aduna kini 11 ka mga barangays. Apan dayag kini nga gibabagan sa mga residente sa Wao, Lanao del Sur. Walay rason nga atong i-divide ang Wao into municipalities. It's a big no. From the very start,
our existence here in WAO, everyone dreams to become one. We are one. Sa kasamtangan, adunay 26 ka mga barangay ang munisipyo sa WAO ug dulan sa 60,000 ka mga residente kun asa 40,000 ang botante. Sumala ni WAO Municipal Mayor Elvino Balicao Jr. nga wala kunoy konsultasyon ang proposed Parliament Bill 271. Kasamtangan sab kuno nga usa ka first class municipality ang WAO busa dako kining epekto kanila kun madayon ang pagtunga niini. Kanang proponent dili lang taga diri. Og ang naga-propose po nga naga-suporta dili po taga diri taga laing munisipyo. So unsay rason nga ilang gupon ang relasyon namo diri nga maayo naman. Mipadayag sabog pagsupak ang Vice Gobernador sa Lanao del Sur nga si Vice Governor Muhammad Khalid Adyong. Etong BTA bill na ito, kung hatiin ho ang Christian and Muslim, dun ho parang malalagyan ho tayo ng barrier, malalagyan ho ng gap, pwede pa pong magkagulo. Yun po yung iniiwasan natin. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Mga kapuso, karong International Women's Month, atong isgutan ang kontribusyon sa kababayenan sa kalambuan sa nasod. Ug dinhi sa Davao City, kini ang sentro sa mga inisyatibo sa Integrated Gender and Development Division sa lokal nga kagamhanan. Karong hapon, makauban nato ang head ni ini nga si Miss Lorna Mandin. Maayong hapon, Ma'am Lorna, and welcome sa One Mindanao. Maayong hapon, Sarah. Maayong hapon po sa tanang nagtanaw no, sa atong programa. So, Ma'am, we've mentioned kontribusyon sa kababayenan sa kalambuan sa nasod. Usa sa tan-aw nimo, Ma'am, ang kamahinungdanon sa kababayenan sa nation building yun as a whole. Nakita nato nga ang mga babae nagagawas, no, nagatrabaho dinha sa natad sa panginabuhian o invisible o kana gani ginatan-aw nato unpaid care work, mga reproductive roles. Okay. Kanang ginaingon gani nato trabahong pambabae. So, unsa sa tan-aw ninyo ang padayon nga hagit alang sa kababayenan? So, kana pod ang kasinatian nato sa Davao. Mapasalamaton gyud ta sa active kaayo, very dynamic nga mga women CSOs, women NGOs. Aside ana naagihapon tay challenges no dito sa mga kaso nga nagagawas karon like kanang sexual abuses, naatay mga human trafficking cases, naay pipila nga mga reports pod on child marriages. So ang hagit, paano nato ma-concretize, paano nato ma-harmonize dito sa atong existing culture. So dakong hisgutanan ang edukasyon. Unsa ba inyong specific nga mga programa karong International Women's Month? O naatay pinasahi nga tema no, unsa man to kababayenan kus ganong ipadayag ang kakayahan taliwala sa mga hagit sa panahon. So mag-focus ta ana sa mga sub-areas on politika, ekonomiya ug kinaiyahan. Ipakita unsa ang economic situation, unsa ang iyahang unsay burden as well as kanang effect no sa usa ka babaye. Sa politika tungod kay makadungog ta di ba nga naay mga proposal no charter change, pero ilatag sa ilahon sa ang pros and cons ug ang ikatulong atong hisgutan sar kaning state no of the environment, katong resiliency nga atong iandam, murag dako pug role ang babae tungod kay again iyang tan-awon man dili lang baya iyang kaugalingon, iyang mga anak, iyang bana, iyang in-laws. So ma'am, sa atong last message, unsa atong mensahe sa atong mga kababayenan? Ang babae isip tawo, naa siya katungod no. Andun na siya katungod sa edukasyon, maayong panlawas, trabaho and all no. Hinaot nga mag-sink in ba no, mag-sink in sa ato ang kani nga mga katungod inherent sa ato o pwede gyud nato siya ma-exercise. Okay. Thank you kayo so much, Ma'am Lorna Mandin, sa time nga gihatag nimo sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang tulo ka menor de edad samtang usa ang kritikal. Human nagbangga ang ilang mga gisakyang motorsiklo sa Isabela City, Basilan. Tungod sa kagusog sa impact sa pagbangga sa duha ka motorsiklo, nangalagpot ang upat ka menor de edad nga nag-edad og 14 hangtod 16 anyos sa highway sa barangay Sumagdang, Isabela City pasado alas 4 adlaw Miyerkules. Patay ang mga driver nga duha ka menor de edad, lakip ang usa sa mga angkas. Human makaangkon og major head injury.
Samtang nagpabiling kritikal ang usa sa mga angkas nga 14 anyos nga babae. Sa investigasyon sa Isabela City Police, pulos nag-overspeeding ang duha ka motor nga gilatas ang managlahing direksyon dihang nagsampok. Pulos walay suot nga helmet ang mga biktima. Ang motorsiklo giparag-iyahan sa ilang kabanay rasab. Sa karon, na-turn over na sa mga kabanay ang patayng lawas sa mga minor de edad. Hapit na mapuy-an ang upat ka condominium housing buildings nga gitukod sa gobyerno sa Barangay Riverside sa Kalinan, Davao City. Ari report ni Argil Relator. Gisumite sa 30 anyos nga si Armil sa buhatan sa Social Housing Finance Corporation ang iyang rekisitos aron maka-apply sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program sa gobyerno. Sa karon man god, nagarenta lang sila. Hasol zero kay kada bulan man god magbayad ka nya. Isa pa dili ko ingon nga permanente ba. Ngita tag kining paguling atong balay kapuy-anan. Ang iyang gi-applyan ang ginatukod karon nga Peoplesville sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City. Kung tan-awon daw private condominium buildings, apan kini kabahin sa housing program sa gobyerno. 72 ka vertical o condo housing building nga dunay 5 ka andana ang matag building nga nakatakdang itukod sa 14 ka ektaryang luna. 4 ka condo buildings ang nakatukod na og 90% na sab nga natapos. Ginahulat na lang sab nga mataod ang linya sa tubig ug kuryente. Ang matag building dunay 100 units, diin 20 units ang matag floor. Kining condo type man good, mao na ning tawag lang mga modern houses no. So dili lang sa Pilipinas nga nay condo sa Japan, US, Singapore, mao na ning ginagamit nila nga housing. We go vertical para mas gamay ang yuta nga magamit pero daghan tag ma-accommodate ng mga tao. Sa pinakaulahing datos niadtong tuig 2020, ana sa 65,000 ka mga pamilya sa Davao City ang walay panimalay. Ug karon sa pagtukod sa Peoplesville, ana sa 7,200 ka pamilya ang nakatakdang makabenepisyo sa baratong pabalay sa gobyerno. Usa sa kwalifikasyon sa mahimong benepisyaryo, kinahanglang wala gayoy gipanag-iyahan nga yuta ug balay. Nana sa mga more than 1,000 ka beneficiary ang nag-apply. No? So, napatay mga 6,000, almost 5,000 plus siguro nga available pa. No? So, nagadawat paghihapon ng mga aplikante. Kinahanglan sab magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. Wala siya equity. So, pagbalhin mo dito, after 1 month, tsaka lang ka magbayad sa mong monthly amortization sa Pag-ibig. No? Basig mo baba pa sa 2,000 plus. Pumadayon to ang graduated monthly amortization. Pero sa karon, nasa mga 3,000 plus. No? Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga mas grabe ug desperado na ang pagpangdaot nga usa ka matod pa organisadong demolition job batok kaniya. Ano ang report ni Argil Relator? Sa video statement ni Vice President Sara Duterte nga gipagula sa Office of the Vice President adlong Huwebes, unang gibutyag niini nga ang black propaganda usa ka hugaw nga parte sa politika o gamiton kining sandata batok kaniya sa mga taong nangandoy nga makita matud pa siyang mapakya sa pagtuman sa iyang gipanumpaang katungdanan sa nasod. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Tataw matud pa kini sa nahimong pag-atake kaniya kalabot sa confidential funds, pagpakatag og video sa Commonwealth traffic, pagbugna og issue sa pagbugna sa security sa opisina sa OVP, pagpagawas og testigo nga gipasanginlan siyang parte sa Davao Death Squad, mga giingong gihuptan daw niya nga mga baril ug ang pagbastos matud pa sa relasyon nila sa iyang bana. Lakip ang migula nga online scam sa social media sa kwarta partikular ang scholarship o babaon program sa mga estudyante. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan.
Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Luyo sa mga akusasyon batok kaniya, nagpasalamat si VP Sara sa padayong nagasuporta kaniya. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Makasinati og init nga panahon ang dakong bahin sa Mindanao apan posible gihapon ang mga pagulan dala sa easterlies ug localized thunderstorms. Walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sumala sa pag-asa apan padayon makaapekto sa panahon sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Makasinati man og init nga panahon ang sagad sa mga lugar sa Mindanao apan doon naghihapoy mga pagulan epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pagulan sa Misamis Occidental, Caraga, Davao ug Soc-Sargent. Apan mag-amping gihapon sa mga posibleng pagulan. Daw imahe sa usa ka tawo ang naghatod og kahadlok sa usa ka motor rider sa Cagayan de Oro City. Human nga kalit siyang gisugat niini tunga sa dalan. Apan ang iyang gikatingad-an, kalit kining nawala diyang magbangga na unta sila. Among panghitabo nakuhaan og video. Ano ang report? Hilabihang kakurat, kini ang gibati sa motor rider nga si Carl Dagos. Human nga kalit misugat kaniya ang usa ka daw tawo samtang nagbiyahe kini sa National Highway sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Apan sa aktong magbangga na sila, kalit kining nawala nga daw aso o wala na nakuhaan pa sa kamera. Eksklusibong nakainabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Carl kung asa iyang gisaysay ang makapanglimbawot sa balahibo nga kasinatian. Matud niya, pasado las 3 sa kadlawon, nagbiyahe siya uban ang iyang pares kinsa angkas niya ni adtong tungura diyang nahitabo ang maong kasinatian. Sa among night sa akong partner, nag-anticipate namin nga impact na mabangga mi. So, kaloy sa Ginoo, sir, walang impact. Nawala na naghangin ba? Ako sure ko nga bangga din mi. Considering my speed, o ang taduol. Pagbuntag, diyang ilang gi-review ang recording sa kamera. Nakurat sila kay walay nawong ang mong imahe nga narehistro. Basta ang feeling, sir, weird kasi feeling dili sa tao, encounter. Kung tao kapila bisig motor, sir, nga gabi dagan nagatabok sa mga mas ngit-ngit pag nga lugar, but we can see their faces, sir, while kahigh beam ako. Pero katong encounter, we don't see any face beam. Gani, matod ni Carl, human ang hitabo. Adunay mga dili maeksplikar nga nasinati si Carl sa ilang panimalay mismo. Ay mga kuan, but dili pa na ako ma-confirm dito eh. Bata mo gano'n akong pagmangkot, 2-year-old. Nailaka sa mga sa na nakita na scary. So, dili na usual dahil sa balay. Among video, among gipakita ngadto kang Reverend Father June Balsamo, kinsa head exorcist sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Matod ni Father June nga dili imposible nga usa ka matang sa daotang espiritu gyud ang nakuhaan sa mong video camera. Actually mga igsoona kanang mga gapakita mga iyon ana sa mata sa simbahan dili sa kalag sa mga tao nga nangamatay. Kasagara gapakita gyud mga fallen angels. When we say fallen angels, demons. Mga demonyo na sila nga gapakita nato just to sow fear and then mga disgrasya na inuon dayon. Sagad kuno kini magpakita sa mga lugar nga adunay nahimong sala. Rason nga kinahanglang ampuan. Aduna sabtambag si Father John ngadto sa mga individual nga nakasinati og mga dili maeksplikar nga panghitabo. Sama kang Carl. Number 1, nay something nato nga nang nakakita ta. No, ilabi na kato siya. So unsa initial buhaton,
Instead of mo focus ka sa ati imo nakita, do not focus in there kay madisgrasya ka, maratol ka. Rather focus to your prayer. Any apparition, whatever that is, pose, make sign of the cross, inhale, exhale, talk to God. Kana ra, disappear na, wala na. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Wala na may ere sugod kaganina ang noontime show sa Tape Incorporated nga tahanang pinakamasaya. Ang malipayong kantahan sa pagsugod sa noontime show nga tahanang pinakamasaya, napulihan ug kasubaan human na namilit ang mga host sa ilang katapusang live episode niadtong Marso 2 Sabado. Paglabay sa pipila ka adlaw nga huhungihong ug sa pagpagawas og replayed episodes, gianunsyo sa Tape Incorporated nga dili na mo ere ang programa sugod karong adlaw. Nagpasalamat sabang Tape Incorporated sa GMA7 sa ilang gitawag nga long and fruitful partnership. Nakatabang daw ang gihatag nga konsiderasyon ug pagsabot sa GMA7 sa giagian karon sa kumpanya. Gidugang sa Tape nga gisulean nila og salba ang programa apan nagkasinabot ang Tape ug GMA nga undangon na kini. Nagpasalamat sabang GMA Network sa Tape Incorporated sa nadalit niini sa noontime programming sa milabay nga dekada nga dili gayud malimtan sa mga Pilipino. Nakikiusa ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Kinikabayan sa 25th anniversary sa FICTAP, dini nagkatapok ang international o local providers, policymakers o cable operators sa tibok Pilipinas aron ipadangat ang pinakaulahing connectivity o telecommunications technology. Sa gihatag nga GMAR segment, nagperform sila Black Rider stars Yasi Pressman, John Lucas ug Xavier Ramos. Giharanahan sab sila ni AOS singer ug The Clash 2023 champion John Rex. Ang partisipasyon sa GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition may kalabutan sa tumong niini nga makahatod og mga importanteng palitaw ug impormasyon ug world-class entertainment sa mga kapuso sa tibuok nasod. Mga kapuso, sa Domingo na ang gikaynamang Kapuso Mo Show sa pipila ka Kapuso Stars nga makisadya sa Zamboanga City. It's gonna be one star-studded Kapuso Mo Show. Kauban ang cast sa Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis Season 2. Nga sina Senator Bong Revilla Jr., Nino Mulak, Lian Valentin, and May Bautista. Kauban ang makiling stars Christopher Martin and Thea Tolentino. Karong Domingo na, March 10, alas 5 sa hapon, mga kapuso, ang Kapuso Mo Show nga ipahigayon sa KCC Convention Center sa KCC Mall of Zamboanga. Don't miss this, kapuso! Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulaying balita. Dagang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa mga kapuso abroad. Padaylan sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.